Hello guys. Sa Pilipinas, pagkain man o mayaman, biyahe man kung saan saan, kahit na sino pa ang iyong angkan. Sa Pilipinas, sa Pilipinas, Pilipinas at ibunin ang ating mundo. Sa Pilipinas, aming ibibigay ang inyong gusto. Sa Pilipinas, show na ito'y para lang sa inyo. What's up Pilipinas? Sir, saan ang daw po? Here or there? What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Okay. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Kaya nag-aircon ako eh. Nag-aircon. What's up Pilipinas? 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 Masaya sa What's up Pilipinas. Please help us in welcoming the founder and the CEO of What's Up Pilipinas. Please help us in welcoming Mr. Ross Flores del Rosario. What's up Pilipinas? What's up Pilipinas? Ross del Rosario po ito from What's Up Pilipinas, of course. Magandang araw po and salamat po sa Pilipinas ngayon na for having us. Yeah, our pleasure and privilege. And beside him is the chairman of Green Party of the Philippines. Please help us in welcoming Mr. David Delayo D'Angelo. Kalikasang hapon po sa inyo mga kababayan, siyempre Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang panig ng mundo, isang makalikasan at mainit na hapon na may kasama konting brown out. Yeah. Alright. Speaking of brown out. Okay, ladies and gentlemen, we depend so much on the environment for the food we eat, for the water that we drink, and for the air we breathe. Yet what do? We pollute our rivers, seas, and streams. And so today, we're going to talk about a very important topic, and that is climate change. Kaka-observe pa lang natin ng konting brownout, but more than that, earlier there were reports na over and above na tayo sa heat index. So, minabuti po namin silang anyayahan para inyong maintindihan ano ba ang mga mitigating circumstances na pwede natin gawin para maiwasan ito, lalo na sa aming mga seniors. Sir David, can you please tell us the importance of climate change? At saan ito nagsimula? Maraming salamat, Yusuf Robert at Madam Yes. Eliza. Napakagwapo at maganda pala sa personal kasi nung pandemic, naging-guest ako dito. Nagkikita lang tayo via Zoom. So, ang pinaka-nakakalungkot dito actually is we have been speaking about climate change for a very, very long time. No? More than 20 years. COP30 na nga. Ito yung COP30. Yan yung tinatawag natin conference of parties where leaders of all the government meet together. So, we're nagkaroon ng 30, halos 30 days. No? Pero, from the Paris Agreement, which everyone thought was the monumental agreement na ang goal ay babawasan yung emission ng GHG, greenhouse gases, methane, carbon dioxide, and other gases. Ang goal ay mapababa ito below 1.5 degrees Celsius pre-industrial level. Okay. But yung nakakatakot ng findings is in the recent 15 months, na-surpass na natin ito, 1.5 degrees. Which means Sa init. Sobrang taas na talaga. Wow. Hindi bumababa yung emission natin. And the grimmest hope na nakikita natin, hindi pa naman to general consensus. Some scientists are saying that we are going beyond 2. So, dangerous level. It's a very dangerous level that would, if it continues, it would be irreversible. Meaning, pag dumating tayo doon, dire-diretso na yung catastrophic effects of climate change. Okay. Sir Ross, what do you think is going to happen? Actually, hindi na nga climate change eh. Climate crisis na. Okay. Change na talaga yun. Change Change na. na. Crisis na po eh. That's Crisis na. danger level.
So, very alarming na po yung mga heat index natin. Di ba nakaranas tayo ng sobrang init lately. And then, yung mga nakaraan, yung binabaha tayo. Di ba, konting ulan, binabaha na tayo. And hindi lang during the rainy season, even other months, umuulan na rin, di ba? So, aside from yung mga mararamdaman natin sakit, like heat stroke, and then yung mga, what do you call this? Mga heat-related illnesses. Yes, mga heat-related, mga skin disease. Yes. Siyempre, di ba? Kailan lang. Oo. Kasi pati sa yung nagbabago na klima, Humihina yung immune system natin. Yeah. And as physically, well as yung mga living things sa paligid natin, syempre, May iba rin may yung iba na kanilang rin. cycle. Yung ecosystem natin, may iba na rin. Lahat tayo apektado. Yes. So, napaka-worrying talaga. So, dapat talaga, we have to do something about this climate crisis talaga. At syempre sa pagkain natin, no? Yung sa agriculture, yung farming cycle nababago because of the Especially, pati yung mga, ano natin, mga what we call this, ano ba term doon? Yung mga produce natin, apektado, dahil yung pag-farm natin, yung farming, and then yung pag-harvest ng mga yan, apektado dahil pati yung growth nila, ng mga produce natin, is apektado rin. Because of the different climate irregularities. speaking about that, yung earlier I mentioned, we depend so much on the environment of the food we eat, no? So, pag nag-farming at tapos nagkaroon ng tagtuyot o tongguro, tapos makukuha natin yung pagkain, puro bacteria na. This saka hindi maganda yung ani. Infected eh, di ba? How about the air we breathe? Ang problema kasi yung iba akala mo mas malamig minsan. Kaya lang yung findings din kasi sa mas madaming hangin minsan may mga cold nakakapagpalamig ng hangin. So minsan mas mainit sa Tugigaraw kasi mas malinis yung hangin doon. So walang pollutants na nakakapagpalamig ng hangin. So kaya mas umiinit sa certain areas lalo sa provinces. Sa Metro Manila, mas mababa pa siya. So natutuwa tayo, medyo mas malamig, 41, 40. But the thing is, it's polluted. That's why yung mga ibang pollutants nakakapagpalamig actually siya ng hangin. Okay. Ipagpapatuloy po natin yan. Tutok lang po kayong lahat. Napaka-importante po na pinag-uusapan natin ngayon. The time for your convenience is now 2:25. Don't go away. We'll be right back. Pilipinas, ngayon na! PH, real player, real Oras natin. Iba yung oras natin, no? Alright! Balik po tayo sa Pilipinas ngayon na. Kanina, tinatalakay natin ang dangers of climate change. Ngayon naman, ang tanong ko, bilang isang mamamayan, ano yung munti, pero for example, ako lang sasabihin ko, munti pero impactful na pagbabagong pwede kong gawin para matulungan ko si Mother Earth, para mabawasan itong climate crisis na sinasabi mo, Sir Ross and Sir David. Yung bang mga reuse, recycle, mga ganyan makakatulong. Siguro yung biggest impact kasi niya dahil, kaya ako sana bakit ito, dahil may halala ko agad. Ang biggest impact siguro natin ay suriin yung lahat ng tumatakbo ng dalawa ng international level. Sino yung may dalang environmental protection sa kanilang mga kataporma. Kasi ito yung power natin to vote. So mahalaga yan, una-una. Pangalawa, yung hindi lang reduce, kasi yung reduce, reuse, recycle, ano pa yun, nasa lower level. So mas maganda, yung tinatawag natin circularity na ekonomiya. So mula sa pagbili mo, ito bang bibilin ko ay marirecycle ko, ito bang bibilin ko ay kailangan ko. So dapat mag-isip na tayo simula pa lang doon. So kapag mayroon kang hindi magagamit o nasira, i-repair mo hanggang kaya mong gamitin mo. Kasi yung iba, kada taon may bagong cellphone. So that's a big impact on the environment. Isa pa siguro yung sa bahay po ninyo, di ba? Kung yung pagtitipid natin sa kuryente, kung may natural light, gamitin natin. Kung hindi ginagamit yung kuryente, patayin natin. Tapos kung may aircon tayo, lalo na yung mga tinatawag natin na inverter type, mas maganda dyan, nakaset lang ng 23 to 25. Tapos hindi yung patay buhay. Kasi, ang problema kasi akala ng iba, pag sinad mo ng 16, 15 o lower, mas lalaki.
mas magtatrabaho yung aircon mo kasi hindi naman siya room temperature, so tataas siya. So, lalaki yung kuryente mo, pero may impact sa environment. So, iset mo lang, 23 to 25. Room temperature. Tama pa rin sir. Nakasetting kami 24-25. Yes, room temperature ang tawag. May tanong naman ako kay Sir Ross, no? All this na pinag-uusapan natin, this coming April, I understand, ay matatalakay at mahihimay-himay dun sa event na inyong ino-organize. Kailan na to at saan? Yes po, Yusek Robert. Kasi po, we plan, dati po kasi ang concern ko lang is on content creation. So ngayon, since hindi na sa content creation ng fake news even on the climate, or even on the environment, kasi meron tayong mga balita na, or information na nakukuha ng mali. For example, yung ano po natin, instead of, di ba, we have to encourage our people to huwag tayo masyadong gumagamit ng mga single-use plastics, halimbawa. Okay. Di ba, madalas, ang sikat kasi sa akin is yung, di ba, yung mga, for example, yung tingi-tingi. Sa shake. Yeah, sa shake technology. Sa shake economy. Yes, sa shake. So, mas maganda po sana is hindi natin masyadong sinasayang din yung kinakalat pala yung ating mga paggamit niyan. Dapat maayos yung ating pag-dispose niyan and pagtapon niyan. And then, kaya nga po naisip namin on April 13, Yes. we're planning to sort of create a workshop, and ang target audience po namin dito is karamihan is mga youth. Yun. Dahil po, Pag-asa ng bayan. correct, dapat po magsimula tayo from the youth kasi po, as early as possible, turuan na natin sila or bigyan na natin sila ng information on how to properly identify kung ano dapat na ginagawa, ano dapat ang action natin. Kasi yung mga, sabi nga nila, ang daming mga information available on the internet or online, kaya lang, ano ba yung tama? Yes. How do we identify it? How do we differentiate on yung mga tamang information compared to yung mga information na tinatawag nilang misinformation, disinformation, and malinformation. So there are three types. Iba-iba kasing klase. Saka maganda dun Ross sa umalawakan workshop. The word kasi umalawakan came from yung una natin mga town criers. Ang maganda dun sa workshop kasi it's targeted to the environment, pero at the same time it focuses on three things. Una, voters education. So how would the youth vote, paano mga ginagamit ng kapangyarihan sa pagboto. Pangalawa yung paglaban sa fake news, sa mga vloggers, may mga panel discussion with vloggers. And the third thing is yung environmental awareness naman. Kasi we invited guests from Ban Toxics and Don, di ba? Eco Waste Coalition to talk about ano yung issue sa kanila. Kasi magkaka-connect to eh. Yes. You need to have true information, you need to educate your voters kasi there's an election coming, and then you need to address the issue of the environmental. Okay, so some of these expert sa mga topics na to will be there whole day ba yung event? Starting at 2 p.m. onwards. Okay. So, wala po kami limit. 2 p.m. onwards. So, after lunch? After lunch. So, Saan ito gagawin? gagawin ito sa isang, sa Lower Bigutan, Taguig. It's actually ang pinaka-address ko, masyado mahaba. Pero it's a cooperative. And then, the venue is sponsored by a foundation. So, puro mga ito po. Ang audience po namin is mga youth scholars of that foundation. Okay. And then as well, tumatanggap din kami ng mga from outside, mga walk-in. At syempre, kasama po namin yung mga aming mga katropa, na mga influencers, then mga content creators, Yes. na niyaya po rin namin para makijoin din para, again, to additionally inform or be aware of what yung mga dapat na i-share ng mga speakers na invite namin. Ang dami po mga kami invite na speakers, kailangan namin, konti lang mag-confirm. Ang dami pala, ang dami person talaga na magtumulong and to inform and to help bigyan ng education or awareness ang ating mga kabataan, especially yung mga youth talaga natin. Napakaganda niyan. Yes. Because kanina na lang, di ba sa report,
pati Supreme Court, nakikiusap na, Supreme Court na to na ma-regulate itong social media kasi sa dami ng mga fake news na. So tamang-tama at timely ang Very inyong, timely po. ang inyong forum na isasagawa. At again, ini-invite natin lahat ng mga nanonood sa atin po ngayon na very particular about not only about climate change but especially dun sa mga including yung misinformation and fake news dahil doon matatalakay ito. So this is open to all influencers, vloggers, to the public. Actually, open po siya sa public. So aside from our audience nga po na yung the youth scholars, so in-open namin siya. It's free post for everyone to come, especially the youth. Ang address ko, actually, naalala ko na po ngayon. Pero nakakusap sa Pilipinas din. 115 ML Quezon Street, Purok 2, New Lower Bicutan. Ayun. Again, 115 ML Quezon Street, Purok 2, New Lower Bicutan, Taguig. Ayan. Oo, so kay Sir David naman tayo. Kanina nabanggit mo, yung parang nag-increase pa, na-exceed yung limit, degrees, or whatever. Ano yung dangers nun? Na, mga dangers na kaagapay nung hindi natin na-meet yung target na ito lang emission or something. Lumampas pa tayo. Ang problema kasi, pag hindi talaga... Teka, bago niya sasagutin yan. Excited ako sa Sige, go ahead. Sige. Mali sinusundan ko oras. Go ahead. Please notify us na lang. Ang problema kasi pag hindi natin na-meet yung targets, yung mga effects nito, una-una, sea level rise. Susceptible ang Pilipinas. Ang Pilipinas is one of the countries that is most susceptible to climate change. Ibig sabihin, lahat halos ng epekto ng sea level rise, sa taas ng level ng tubig, marami yung lulubog, yung ating problema sa pagkain na nabanggit ni Ross, mamimit natin na. So, food crisis, water crisis, health crisis, kasi the dengue surge that we are experiencing right now, aminado naman ang DOH dito, it's because of climate change. The problem kasi is, hindi naman Pilipinas kasi ang may kasalanan ito. We are contributing about 0.6% of the emissions. Ang may kasalanan dito, tinatawag natin global countries like the US, Highly industrialized. which under Donald Trump is no longer recognizing climate change as very dangerous, US, Canada, China. So sila talaga yung kailangang mag-reduce para bumaba, no? At ang hindi natin nakikita dito, while we are also trying to have a net zero economy, I think yung isa sa kayamanan na dapat din natin pangalagaan, besides trying to be net zero, is protecting our environment. Our natural resources. Kasi pag nawala lahat yan, nawala yung ating karagatan, nawala yung mangroves, nawala yung puno natin, paano tayo mag-mitigate at mag-a-adapt sa epekto ng climate change kung pati yung ating main resources sa country will be destroyed. So, mahalaga maprotektahan. Otherwise, sobra na tayo vulnerable. So, dapat try din natin sa mga kabataan yun na magtanim. Very important. Lalo na kung merong mga bakanting lupa sa paligid nila. Throw lang ng seeds hanggang dumubo. Importante yun. So, Sir Ross, makakatulong ba kung gumamit tayo ng kung yung solar power manufacturing i-push dito sa bansa natin? I think isa yung paggamit ng renewable energy. Kasi hindi lang naman siya solar. No? We have wind, Yes. wind, Meron tayong windmill. So, marami talaga. Actually, yung naging brown out niya kanina. No? Ang update kasi dyan, kasi I've been part of advocating for clean, renewable, and affordable energy, ay marami nang nakatenga na renewable energy sources on the ground. Natin, right now. Kasi tatlong proseso yan. Okay. You have the generation of power, so nakatenga dyan marami. Then you have the transmission and the NGCP, which is the sole transmission, is fails to comply with yung mga obligasyon nila sa government. Kaya hindi siya natatransmit then papunta sa distribution. So, nasasayang yung mga nakatenga natin. Nakatenga siya, so hindi nagagamit. Dapat meron na tayo. Sayang. At isa pa dyan, siguro, yung dapat yung mga kabahayan din natin na sa-subsidize, na i-encourage
to use renewable energy, particularly solar. Kasi pwede naman yan sa bahay ko, gusto kong gamitin. Yeah, oo. So, dapat masasubsidize at nasusupport natin ng LGUs, yung mga ganun missions. Which means kung LGU government. Yes, government. How about yung mga foundation? Pwede rin Actually, silang kasi tumulong. may mga proyekto ang government to support corporations and enterprises to convert and use renewable energy on their businesses. Ayun. Sana naman malaki incentive para maging interesting para Meron yun, through the Department of Energy. Meron mga programa na naka-allocated. They just need to apply to that program. So, balik tayo doon sa kanina mga nakatenga na hindi nagagamit na renewable energy. Anong dapat gawin para ma-distribute mo? Ang dapat gawin kasi i-demand na si NGCB, si National Grid Corporation, will gawin nila yung kanilang mga obligasyon na magtayo ng transmission lines para makapasok itong mga renewable energy. Transmission lines. But di ba radioactive ang mga transmission lines? Malakas yan sa radiation. Hindi naman. Pag renewable energy siguro. Kasi like sa Mindanao, maraming renewable energy sources, pero halos full pa rin ang Mindanao. Okay. Alright, babalik tayo. Ang maganda itong pag-uusapan natin. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang Pilipinas ngayon. Pagkaraan lang po ng ilang makahalagang paalala. The time for your convenience is now 2:45. Don't go away. We'll be right back. Pilipinas, ngayon na! Mali yan. 5 minutes advance kasi sa kanilang kanina pananampalataya. Gusto niyo i-share? Sa kabila ng punos, 8 minutes. ang kanilang pananampalataya ay patuloy na naglilingin ng liwanag Yun. at Sino-sino ang pag-asa. mga inimbitahan natin? Ngunit siya Hard to expect dun na sa tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisinigtas. Matthew Pwede natin sabihin 24:13. yung mga Repent, turn to Jesus Parang today. abangan nila. He is the only way to heaven. Brought to you by Every Street. MX3, dito ako, Pilip. Tunay na mahirap mag-ipon sa ngayon, ngunit mas mahirap ang hinaharap na walang ipon. Kung nais mong matulungan sa pagpaplano ng inyong kinabukasan at ng inyong pamilya, bumisita sa Fortune Life website, www.fortunelife.com. Siguraduhin ito at i-follow ang kanilang Facebook page at Instagram account. I-search lamang ang Fortune Life PH. Fortune Life, securing your tomorrow, today. Your high appraisal and quick processing. Avail of the City State Savings Bank's jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Para maging speakers. Come on, let's go to Isuzu Jangles. You won't regret it. Come on, let's go to Isuzu Jangles. We've got you there. Ay, ito ba yun? Daming logo dito kaya ng station. Sorry. Kami yung mga video partners. Try ko na ikat. Ikat yung mga sponsor. Try ko. Baka pwede mo. Let's journey together. Visit Isuzu Gencars Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Pilipinas, ngayon na! Team Pilipinas ngayon na
would like to give its sincere gratitude and thanks to our dear viewers and listeners for the numerous awards and recognition we received through the years from the following award-giving bodies: Triple Best Choice Awards, Pilipinas Ngayon Na as Outstanding Social Media, TV, Teleradio Talk Show, Lady Eliza as Outstanding Social Media, TV, Teleradio Talk Show Host, Music Robert as Outstanding TV, Teleradio Talk Show Host, Asia Pacific Luminaire Awards for Lady Eliza's Radio and Online Host of the Year Award, Bravo Filipino for Music Robert and Lady Eliza's Most Stylish TV Teleradio Team Award, Bama's Presidential Award for Positive Wholesome Programming, Asia's Golden Globe Awards as Remarkable TV, Teleradio, and Social Media Hosts, Legacy Awards, Lady Eliza as Inspirational Empress of the Airwaves, Yusek Roberts as Inspirational Multimedia Prime Mover, Pilipinas Ngayon Na as Most Inspirational Social Media Teleradio Talk Show, the second Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers as Remarkable Teleradio Hosts, Philippine Fashion Trends Awards in Broadcast Journalism Leadership, the second Southeast Asian Premier Awards as Premier Achiever Outstanding Online and Radio Hosts, and Anak TV Seal Award for 2 consecutive years from Southeast Asia Foundation. Ilan lamang yan sa mga pagkilalang amin natanggap. Makaasahan ninyong magpupursige ang Team Pilipinas Ngayon Na upang ibigay sa inyo aming mga masugid na tagapanood at tagapakinig ang napapanahon, makatotohanan, positibo, nagbibigay kaalaman at nakaka-inspire na programa. Ang mga pagpapalang ito ay alay rin namin sa Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Group, DWIZ News Team, DWIZ Digital News Team, DWIZ News TV, at Aliu Channel 23. Sa Diyos ang lahat ng pasasalamat, papuri at pagsamba. We love you all! Alright! Speaking of awards, the National Customers' Choice Annual Awards will be held on March 21, 2025 at the New World Hotel, the Ballroom, starting at 4 p.m. kung saan tatanggap na naman po ang award ng DWIZ, ang Aliu Channel 23, at ang inyong lingkod, si Yusek Robert at si Lady Eliza. So, Pilipinas ngayon na. So, thank you so makita-kita po much. tayo muli dyan. Thank you so much, Ms. Janet Lazo and Chairman, Director Wilfredo Lempe Jr. Okay. God bless you all. Hello also to Direct Richie Ang. Yes. Alright. Balikan lang natin yung kanina. Ituloy lang natin. Because I understand in this coming forum, you have invited some very, very distinguished guests who are all experts in their particular field. Sino-sino nga yan, Sir Ross? Yes, definitely. For Voters Awareness and Education po, we've invited Brother Chino Cancerga of PPCRB. Ano yung PPCRB? Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Yes. Volunteer ako dyan. College ako. Ako rin eh. So, para sa Voters Education Awareness sa PPCRB po, and then for the fake news and disinformation, yung founder mismo ng Vera Files. Yes. Si Miss Ellen Tordesillas. Wow. Okay. Kasama ko siya during the TRICOM hearing. So, kasama kami sa mga resource persons. So, she approached me and she gave me her business card and sabi niya, Ross, pag meron mga fact-checking task, tapos i-invite daw niya ako. So, nangyari, ako nung nag-invite sa kanya. And then for the mga environmental sustainability topics, ayan, meron po kami from Ban Toxics, meron po kami from Eco Waste Coalition, meron kami from the Bayanihan para sa kalikasan movement, and a lot more. Mga taga-pare, Partnership for Renewable Energy.
Ayan. Yun. He will be coming all the way from Benguet ba or Baguio? Oh, wow. Partnership for affordable and renewable energy. Big Satur, Junior. Wow. Yes, yung founder mismo. Wow. Kaya talagang buro heavy to. Sounds super knowledgeable. informative and exciting yung forum na And at the end of the event, we will be having a signing of a call to action for everyone. Call to action. Yun eh. Oo. To commit to Bali, that. wala namang kung sa isa kung walang gawa. Yeah. Yung Commit call to to Parang fight merong fake commitment. news. Yes. Yes. Parang tawag na covenant, di ba? Covenant. Covenant. Yes. And yan, covenant signing. And of course, kasama yung mga social media personalities natin, yung mga grupo namin, and we've also invited other personalities para, of course, to spread the news, kasama sila sa covenant signing din as well, and then sa panel discussion. We will be having 2 panel discussions, so para kasama yung mga social media specialists namin po. Okay, watching from Las Vegas, ito, kakatext lang, si Reverend Florence Monson. Merong lang tinatanong lang yung isang classmate niya na tungkol pa rin sa environment. May fees ba raw? Yung inyong forum? Fees, May fees? registration. Oh, may Free daw. registration. Libre. Okay. Free. Malinaw na malinaw. Free. Kasi po, this is an advocacy. Advocacy po namin to, so we're offering it for free. Yes. Out of our own pockets. Siyempre, may mga sponsors din po kami. Yung mga talagang sumusuporta sa aming advocacy. Yes. Yung mga talagang tumutulong ng mga companies. Pwede kaya natin At media ipakita. partners like us. Oh, Pwede di kaya ba? natin ipakita mga beloved angels. Natanggap ko ba? Yung pinadala ko naman. Poster. Kung Poster. pwede lang naman. Can we Ano to? have... So it's called Umalokokan. Yes. Umalokokan para sa kaalaman, kalikasan at kinabukasan. Sa April 13, 2025, 2 p.m. onwards. Yes, Yes. correct. Alright. So all the way down there na yung kung ano oras man matapos. Yun, wala. Hindi kami bigyan ng limit ng aming sponsor ng venue. One to sawa. Kaya may kinabukasan din kasi environment, protecting the environment is critical to protecting a shared future. Yes, kaya importante pala ngayon. Pag boto mo, kailangan kasama doon sa plataforma ng kandidato yung pangalaga sa kalikasan. Hindi pwedeng baliwala. Number 1 priority. Ito yung tirahan natin, nag-iisa to eh. Diba? Kasi susunod na yung tirahan natin. Hindi pa. Kailangan natin ang palahin. Walang kapalit. Tsaka po, naalala ko po kasi tuwing yung environment po kasi na plataforma, lagi pong hindi sinasama ng mga tumatakbo dahil Oo nga, hindi nila why? priority. Because matagal mangyari. Kumbaga, pag gumawa tayo ng environmental project, ang tagal bago makita yung Benefit. benefit, di ba? Pero ngayon, nararamdaman na nila. Ngayon, Nararamdaman na natin kasi, yung mga pagbaliwala oo, natin. di ba, usually ang Inaano the na traditional natin. ang ino-offer nila sa platforma nila is yung mga napakadaling mangyari napakadaling Right there and there, makikita ka. Oo. Okay, before we run out of time, please follow, like, and subscribe Pilipinas Ngayon Na sa aming pong FB page. One Lady Eliza sa YouTube, Nerlisa Eliza Francisco Rivera sa kanya pong FB profile, at Lady Eliza PNN sa TikTok. Maraming salamat. Thank you all for your support. God bless you all. So for your parting message, Sir David. Ayun, mga kababayan, invited po namin yan sa April 13. Libre naman po ito. Siyempre, yung pamasahin nyo papunta doon, sasagutin ko. Kaya, pero it's open to everyone kasi it's about time that we unite and work together to combat fake news and to promote a better and cleaner world. So, samahan niyo po kami April 13. Okay, Sir Saan Ross. daw pwedeng mag-coordinate? Ayan, do you have telephone numbers? Participate? Ayan, meron How nagtatext. can they contact you daw? Ayan. Pwede niyo po akong kontakin sa WhatsApp Pilipinas. Niligo po yung number ko sa, lagi ko nandun sa website. And then sa social media pages ko po, 0947-382-0042. And please spell WhatsApp Pilipinas. How do you spell WhatsApp Pilipinas? Yes. W-A-C-C as in Cipra, U-P, Pilipinas. So parang Pilipinas Tagalog. ngayon na. Oo. Tagalog na Pilipinas.
Pilipinas. What's up, Pilipinas? What's up, Pilipinas.com. Yes. .com po. Yes. Tutukan niyo po. Susunod na programa po. Senyor Balita with Senyor Ray Pacheco. And advance happy birthday again sa ating VP for this Friday. VP Dennis Antenor. Yan. Birthday. Okay, ang ating mga nasa live stream, si Michelle Enriquez at ang mga taga-Alabang New Life Christian Church, si May Acheta. And of course, ating mga taga-subaybay dyan sa Australia, si John Panopio, at dyan sa Malolos, Bulacan, sila Angelo, Redaha, at Emma Redaha. So, on that note, we'd enjoy like to- God's very best daily because He loves you very, very much. As always, this is Robert Rivera saying, don't forget to do good and to share, for it is in so doing that God is well pleased. So until next Monday, para sa isa na naman po edisyon ng Pilipinas! Ngayon na! Again, we say mabuhay! What's up, Pilipinas? The time for your convenience is now 3 p.m. Picture tayo. Picture tayo dito. Pakikilala ng ating classmate today. Pilipinas, ngayon na! This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation, reaching and engaging every Filipino on air, online, and on the ground. Ito ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Proud member of ALC Group of Companies. Pilipinas, ngayon na! Karanasan at kasamahang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinamo sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita